Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong isang mambabatas na kung saan nagbabanta po sa ating presidente. Nais niya pong wag na tayong makialam dyan sa issue ng West Philippine Sea. No? Kumbaga, tigil nyo na yan. Otherwise, no? Hihiwalay daw po ang Mindanao sa Pilipinas. Yun po yung pagbabanta nitong si Representative Pantaleon Alvarez. Yan po siya. Kilala nyo yan? Yan yung dating House Speaker na, alam nyo na kung ano nangyari sa kanya. Nagbabanta po siya sa ating presidente. Itigil nyo na yan. Kasi tingin niya po, ninanais nating makipaggiyera sa higanteng China. Okay, bago po tayo magpatuloy, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, subscribers, followers, sa mga likers, and nanonood ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo, and may God bless you all. So dito po sa balita ng Politico, ito po yung headline. Alvarez, let us stop this madness, delusion that we fight China. Yan. Former House Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez urged the government to prioritize crucial domestic issues instead of engaging in territorial disputes with China in the West Philippine Sea. Alvarez said President Marcos Jr. should redirect the focus and energy of the government toward building a stronger and more resilient nation. Quote, while it is true that international relations are undeniably important, our primary duties lies in ensuring the prosperity and well-being of our people. Let us stop this madness and delusion that we fight China in an armed conflict as part of the frontline of U.S. geopolitical interests. Huwag nating kalimutan, iniwan din ng mga Amerikano ang Ukraine, Iraq at Afghanistan. I believe that by channeling our efforts towards addressing domestic challenges such as poverty reduction, food security, inflation, among others, we can build a more stable foundation for our nation's future. Alvarez said the Philippine government had been protesting against China over a series of altercations between the coast guards of both countries in the West Philippine Sea. Alvarez, however, he clarified that his suggestion is not a retreat, but a strategic move to foster a more diplomatic and cooperative relationship with neighboring countries. Lahat ng bagay nasa tamang oras. Huwag kalimutan, external power is an extension of domestic strength. So long as we are internally weak, let's not get ahead ourselves and prod for conflict, the cause of which in lives of both civilian and military personnel as well as national treasure, we cannot yet afford. O ayan, ito na po yung malaking pagbabanta niya. Pag hindi daw po ginawa ito ng gobyernong Marcos, ito po ang gagawin ng mga Mindanaoans. Ito po, siguro, ito po yung saloobin. Correct me if I'm wrong, kung totoo man ito. Kasi ang inyong representante na taga Davao del Norte ang nagsasabi na nito. Isang Mindanaoan. Ganito din po ba ang sentimiento ninyo? Kayo po dyan sa Mindanao. Eto, if the decision of the government is to keep on challenging China instead of seeking a balanced and sound approach that prioritizes national interests, Alvarez said, I guess it is better to advocate for the independence of peaceful people of Mindanao and free the people of the South from a miserable devastation as dictated by the North, so that we, Mindanaoans, can be allowed to chart our own destiny. I suggest that they should think thoroughly their decisions. I am of the position that it is better for the government to provide more jobs, ensure food security, and ultimately develop the economy for the betterment of the Filipino people. Pag hindi daw po ginawa ito ng Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno niya,
hihiwalay ang Mindanao. Nasa posisyon siya. No? Ibig sabihin, siguro, ang laki ng power niya sa buong Mindanao at sabihin udyukan ang mga Mindanaoans na wag na tayong maging isang Pilipinas. Ihiwalay na natin ang ating bayang Mindanao sa Pilipinas. Kasi yung mga taga-norte, mga palalo yan. Mga warmongorors yan. Kakampi ng mga Amerikano yan. No? Iniisip ni Alvarez na tayo ay gagawing tuta ng Amerikano. Iiwanan po tayo ng Amerikano tulad ng ginawa sa Ukraine, Iraq, and Afghanistan. Yung dalawa, aside sa Ukraine, ano ang commonality nila? Mindanaoans are peaceful, loving people. Yun ang sabi niya. Huwag tayong padadamay sa gera ng Norte at Amerikano. Kasi nga po dyan sa Sigalot sa West Philippine Sea. Okay, granting. Eto po mga kababayan. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 1. National territory. The national territory comprises the Philippine Archipelago. Ano pag sinabi niyong archipelago? With all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Kailangan protektahan yan ng Commander-in-Chief. It is defined in that one. External, sabi niya. Ano ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea? We are not telling ourselves to go to war, arm race. Sinabi rin niya ni Xi Jinping, kung nagsisinungaling man siya doon sa APEC Summit, diyan sa San Francisco, ito lang ginanap nung last week. Ano ang sabi ni Xi Jinping? We don't want to go to war to any country, hot or cold. Di po ba? Kung panghahawakan nila yan. At sino naman sa'yo nagsabi, Alvarez, na makikipaggera ang mga taga-Norte at Bisaya dahil ini-exclude mo sarili mo eh. Duwag kay. Hindi ganyan mag-isip ang Pilipino. Kung alam mo yung nasasaad sa konstitusyon, isa ka na dapat protektahan ang dapat sa Pilipino, ang dapat sa Pilipinas. Ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea ay sovereign rights and jurisdiction na kung saan meron pa tayong inawardan tayo ng UNCLOS at ng dahig, the 2016 arbitral ruling. Kasi kayo nung time ninyo, hindi nyo pinaglaban yan. Iniwan nyo yan. Di ba? O bakit ngayon ina-assert ng Marcos administration, wala ni isa mang lupang makukuha sa West Philippine Sea? Binomba na ba tayo? Hinagisan ba tayo ng bala? At yung sinasabi mo, na kinakailangan asikasuhin na lang ang ating mga internal problems, no? Ginagawa po yan ng gobyernong ito. Ang daming ang ayudang binibigay. Yung dyan sa inyo sa Mindanao, sa BARM, pinalalakas, inaasikaso ang Mindanao. Di po ba? Binibigyan kayo ng priority. Tapos ikaw, because of your hatred to the Americans, ang tanong, ginyera na ba tayo ng China? Nagsimula na ba ang gerahan? Wala. What we want is what is ours. Eh, ang gusto mo makipaghalikan na lang sa Chekwa, iwanan yan Di po ba? Hindi pwedeng puro internal lang. Ano ang sabi doon sa Constitution? Ayan national territory. That includes everything. Archipelagic country tayo. Di po ba? Ang gusto mo, iwanan yan? O kayo nga, iniwan nyo yan Anong ginawa ng China? Nag-encroach dyan. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa Daniel Inouye conference?
Chinese are within 60 nautical miles of our coastal line. O coastal, shear line. Matatanaw mo nga kung malakas pa ang paningin mo eh. Di po ba? Tapos ikaw, yan ba ang saloobin ng buong Mindanawans? Na you are cowardly, leaving your fellow Filipinos in fight for what is right and for what is ours for the entire Philippine nation? Iiwanan nyo pala kami? Na sinasabi mong kaming mga taga-norte na kung kulang na lang sabihin mong tuta ng Amerikano? Na kami ay makikipaglaban, makikipagbarilan? Anong tingin mo kay Pangulong Bongbong Marcos? Tanga? Kasi kayo, ang ginawa ninyo, iniwan ninyo eh. So ganun din ba ang gagawin nyo sa amin? Iiwanan nyo rin kami? Hindi naman namin nakakalimutan kung anong ginawa ng Amerikano eh. Anong palagay mo sa mga Pilipino? Tanga? Di po ba mga kababayan? Sabi niya, channel our efforts toward addressing domestic challenges such as poverty reduction, food security, inflation, among others. Ginagawa po yan. Food security. Yung tinalagang DA. Nagtatrabaho. Ano pa? Poverty reduction. Nagbabasa ka ba ng balita? Di ba nagsorbe ang SWS, bumaba ang poverty? Inflation. Wala tayong magagawa sa inflation. It's a worldwide problem. Affected po ang buong mundo. Gawa na rin ng katutaan mong Chino? Saan ba nagsimula yung COVID-19 na yan? Among others, the insurgents. Ang dami pong sumusukong mga MPA. Ano pa gusto mo? Ano ang pasalubong ng Pangulong Marcos sa atin from APEC Summit? How many billions of dollars of investment? Yung mga pledges. Tandaan mo, Alvarez, bilang mambabatas, hindi lang internal problem ang dapat mong tuunan ng pansin. Kaya hindi ka pwedeng maging presidente. Kaya wag mong idamay ang buong Mindanawans. Ang mga Mindanawans matatapang yan. Tingnan nyo po ang mapa, mga kababayan. Kung nasaan yung 9 line na yan, o 10 line ng mga Chekwa. Tingnan nyo. Kaya niya matapang na sinasabi niyan kasi hindi sila apektado. Ano ang apektado? Luzon. Kaya nga sinabing norte, bastos. FU ka, Alvarez. Mang-iiwang ka pala sa ere. Hahayaan mo yan. Parang yung sinabi ng ngayong puon na si Duterte, na ipamigay na yung tubig na yan. Parang sinabi ni Bato, ni Roque, Bato lang yan. Pero yung dalawang bagay na yan ay kabuhayan para sa mga mangingisda sa norte. Mga mangingisda, kabuhayan ng mga taga-Palawan, kabuhayan ng Zambales, at parte ng Pangasinan. Kasi nandiyan po, tignan nyo, yung 10 line. Pero sila, wala, hindi sakop. Kasi wala sila pong pakialam sa atin. Ang gusto nila, sila lang. Selfish. Diba? Pilipino ba talaga kayo? Diba? So, ibig sabihin, tatraydorin nyo ang mga taga-norte pag nagkataon, iiwanan ninyo. Anong paninindigan ninyo? Matatawag pa ba kayong mga Pilipino pag ginawa nyo yan? Nakakaya ka naman, Alvarez. Tanong lang, ito lang. Ikaw ba'y lumalamon na rin ang pera ng Chekwa? Nagtatanong lang ha, I'm not accusing. Tinatanong lang kita. The narrative, mga kababayan. Iwanan nyo yan. Kasi ginagawa tayong frontline ng Amerika. O bakit nag-usap pa si Xi Jinping sa si Biden? Kung gano'n naman pala. Hindi ba pwedeng makipagrelasyon tayo? Di ba may international relationship nga tayo sa buong mundo? Ano ang policy ng gobyernong ito? Friends to all, enemies to none. Hindi po tayo nakikipag-abay. Ang gusto lang natin ay kunin ang atin. Dahil karapatan po yan natin base sa konstitusyon na inalahad dito sa 1987. Alam mo naman siguro yan, abogado ka. Abogado ka nga ba? O bakit kayo magbibigay ng ganyang statement? Instead na suportahan nyo ang gobyernong ito sa laban natin dyan sa labas ng bansa sa West Philippine Sea, asserting our rights, isa ka pa sa mga taong sumisira na lalo pang kinakatigan ang mga disinformation campaign ng mga Chekwa. Nakakaya po mga kababayan eh. Kaya tanungin ko ulit, kayo po ba dyan sa buong Mindanawans 100%? Are you echoing the same sentiment of your representative, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez? Na nagbabanta po na magsisisid, no? Hihiwalay po
ang Mindanao sa Pilipinas. They want to chart their own country. They want to remove themselves to the Philippines. Kasi ayaw nilang masali sa gera ng Amerikano. Naggera na ba? Kasi ang ginagawa nyong naratiba yung mga gera sa ibang bansa anti-American sentiment yan Ang dapat nyong kampihan, yung interest natin. The interest, mambabatas ka. Diba? Short of travesty na yan. Diba? Short of yung violation of the Constitution, isa ka pa rin namang mambabatas. Huwag nyong idahilan yung problema internally dahil inaaksyonan po yan ng gobyerno. Ang pinaka-point nyo dito ay ang yung hatred sa Americans. Why not craft a bill, no? Mag-create kayo dyan ng House Resolution expelling these Americans. Tapos. Pero, hindi namin iiwanan ang issue sa West Philippine Sea. We have to assert of our rights in there. Dahil ang China, wala naman silang karapatan dyan. They don't have any legal binding, pero nandyan sila. Ayun ba gusto mo? Ha? Hindi, ang gawin mo na lang, maging probinsya ka ng China. Yang bayan mo. Sa bagay, marami naman kayong sisterhood dyan. Diba? Kaya naman pala, mga kababayan. Tignan nyo na lang. Sa bayan ng Davao, ang daming city, no, ng China na sisterhood nila. Kaya gusto nila sigurong humiwalay. Gusto nilang maging probinsya ng Chekwa. Grabe kayo Ipinaglalaban nga kung ano yung sa atin, tapos iiwanan nyo kami dahil lang sa galit nyo sa Amerikano. Mang-iiwan ka pala sa ere. Hindi ka pwedeng maging commander-in-chief kasi iiwanan mo kami sa ere. Nakakahiya ka. Yan ba ang sentimiento ng buong taga Mindanao? Tatanong lang Alvarez. Nakakahiya po mga kababayan. Nakakahiya na madinig, mabasa ang mga ganitong mga salita ng mambabatas na imbes na protektahan ang interes ng Pilipinas, no, ang ginagawa pa ay inuudyukan tayo na huwag pansinin yung mga invaders, mga illegal settlers dyan. Bakit hindi mo rin sabihin yan kay Gibo Teodoro? You are misguided, Mr. Alvarez. Nakakahiya ka pong isang mambabatas ng taga Mindanao. Sa akin pong pagkakaalam, matatapang ang mga Mindanaoans. Hindi silang mang-iiwan ng kapwa Pilipino nila pagdating sa anumang laban. Hindi po sila traidor. Mahal nila ang bansang Pilipinas. Mahal nila ang kapwa Pilipino nila. Meron man tayong political differences, pero pagdating sa partikular na pagmamahal sa bayan at pakikipaglaban para sa bayan, gagawin po nila yan. Pilipino ka. Ang dugo natin ay Pilipino. Bakit nyo sasabihin yan? Nakakaiyak po kayo Tinuturing namin kayong mga kapwa Pilipino, minamahal namin kayo, pero kayo pala hindi nyo kami mahal. Iiwanan nyo kami sa ere. Wag naman po sanang maniwala yung mga taga Mindanao dyan sa sentimiento nitong si Alvarez. Nag-iisa lang po siya dyan sa palagay ko at iilan lang sila kung meron man. Wag nyo kaming iwanan sa ere. Dahil ito, pag nangyari ito, lahat tayo makikinabang dyan. Hindi po tayo makikipaggera. Hindi po natin pahihintulutan na makipaggera. At sa tingin ko po, hindi naman po masama tayo makipag-alyansa sa mga bansang gustong tulungan tayo sa bagay na ito. At kung nakuha na natin ang gusto natin, na ipatatag na natin, nakuha natin yung dapat sa atin, then we can do such thing na okay na, o alis na kayo. Hindi tayo nakikituta. Baka si Alvarez, baka ikaw dyan, Alvarez, tanong lang, tuta ka ba ng China? Bakit mo sinasabi yan? O ngayon, kung gusto mo yan, mag-file ka ng ng request dyan sa Congress. Tignan natin kung papayag lahat sila. Kakaiyak ka, nakakaiyak ka sa galit, Alvarez. Kaya pala dapat lang talagang hindi ka mamuno sa anumang bagay. Tama lang na isa kang dyan. Hindi ka dapat House Speaker. Kayo po, mga kababayan, po yung masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.